Hi guys! Good morning! Good morning, good morning everyone. Finally, nakabalik na ako dito, Charis. Ilang araw na rin nung nakabalik ako dito sa Amerika. Welcome back to my channel. Um, Finally, nakapagbakasyon ng bonggang-bongga and in just a few days, babalik naman tayo ng Asia. And this time, magbabakasyon naman ako sa Pilipinas. And I'm happy to share with you guys some of the memories and moments that I will be having very soon in the Philippines during my 2 weeks vacation. Cheers! I'm so excited to go back to the Philippines. Now, for those of you guys na maraming nagtatanong bakit daw, may mga nagtatanong kung bakit daw ako labas ng US. Am I planning ba daw na mag-apply for citizenship after 5 years? I said yes. I do have a plan of applying for US citizenship after 5 years. But it doesn't necessarily mean that I have to stay here for straight 5 years in the US. Yes, you have to leave here in the minimum requirements to apply for citizenship here in the US through employment is you have to be on a green card for 5 years or be a lawful permanent resident for 5 years. But it doesn't necessarily mean that I have to stay within the US straight 5 years. No, that's not. That's not. Ano to? English ng English, nakakaloka to. Yeah. That's not the requirements it's not requirements that you have to stay for straight 5 years. You only have to stay for a certain period of time. Like, for example, ang pagkakaalam ko is at least 30 months in the last 3 years. Kunyari, naka 5 years na ako. In 2028, I think, or 2029, if I'm not mistaken. I think in 2028 of January, I will be turning 5 years here. So, dapat, from 2025 pataas, dapat naka 30 months ako of stay here in the US and wala akong, trip outside of the US for more than 6 months or for more than a year. Diba? Of stay outside of the US. So that is the requirements. But anyway, that is not the topic that I will be discussing today. Gusto ko lang kasing mag-react. Ito, hindi naman to pang sugarcoat na or pang hahalina sa inyo, pang tinatangkili ko kayong pumunta dito sa US. 'Di ba? Hindi naman ito. Nakita ko lang tong post na to. Ito sa Lefora. Ilalagay ko dito sa screen. Baka nakita nyo na rin. Lefora is one of the major group for Filipino nurses, major Filipino Facebook group who wants to come here to the US. So for those of you guys who are dreaming to become a US practicing nurse here, you may want to check out the Facebook group and the Facebook group. Yes, the Facebook group called Lefora kasi madami kayong matututunan doon. Na mga helpful tips and guides whenever you want during your preparation of coming here to the US and maski nandito na kayo. But anyway, gusto ko lang mag-react dito. Ito kasi yung picture. Nag-apply sa US, nakarating sa US, tapos nagbabayad ng bills, rent, food, gas, at tax sa USA na haggard na. Well, for some, parang katuwaan lang ito, but sometimes this could lead to discouragement and demotivation sa mga aplikante or sa mga nurses na kakapasa pa lang ng NCLEX or hindi pa nakakapasa ng NCLEX and they're dreaming to come here to the US. Sometimes nakaka-demotivate ito. Hindi ko naman sinasabing
ano to, wag ipresenta or wag sabihin yung mga ganitong mga pangyayari or expectation, yung mga sinasabi nilang expectation versus reality, 'di ba? Hindi ko naman sugarcoat na maganda talaga or madali talaga yung buhay dito sa USA. Pero ito lang mga inday, itong ka-stressan, yes, madami talagang, sa totoo lang, as in real talk, marami talagang bills dito sa US. Ano-ano yung mga bills na yon? Una na, yung renta ng bahay. Yan yung pinakamalaking bills na babayaran nyo. Sabi ko nga, umaabot ako ng lahat-lahat na renta pa lang, almost $1,000, including na yung sewage, yung garbage. Yung base rent ko, nagtaas nga ng $50 eh. From $860, naging $910 na ngayon. So, magbabayad din kayo ng, yung car amortization ninyo. Of course, yung food, mahal dito, yung gas at tax. Nasabi ko nga sa inyo, halos half or maybe more than half of my salary goes to the bills. Pag hindi ako nag-OT, di ba? Hindi naman, siguro mga half ganyan. Tapos yung half savings ko. Pero, bawas na yun lahat. Pati food and everything. Nakaka-stress ba? Well, sa tingin ko naman, depende. May stress ka siguro dito sa US kapag yung bills mo ay more than half of your salary or nasa mga 70 to 80% na ng salary mo ang nako-consume mo para lang sa bills mo. Siguro magmumukha kang ganito, day. As in, may stress ka ng bonggang-bongga. Yung mukha ko, pasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo na, day, stress talaga to. Matagal na. Charis. Hindi ito dahil sa bills. Okay. So, siguro kung 70 to 80% ng salary mo is napupunta lang sa bills, yun, magiging ganito talaga yung mukha mo. Charis, joke lang yun. So, yun, nakaka-stress ang bills dito pag ganun. Pero kung marunong ka namang mag-manage ng iyong pera, hindi naman siguro aabot sa ganito or 70 to 80% ng bills mo ay magiging 70 to 80% ng salary mo ay mapupunta lang sa bills, 'di ba? Paano ba nangyayari na ang 60 to 70 or 70 to 80% ng bills mo ay ng salary mo ay mapupunta lang sa bills? Number one, unahin na natin yung housing. Madami sa mga tao dito ang yung parang, ayoko, gusto ko yung safe talaga dahil. O kaya, gusto ko yung apartment ko, yung may swimming pool, yung may gym, kasi fitness enthusiast kasi ako. Yung yung maganda, yung may mga lock system, Ganun, tanong ko lang, ganun ba kasosyal yung bahay na tinitirhan mo nung nasa Pinas ka pa? Ba't nakarating ka lang ng US? O, diba? So, ang range ng mga bahay dito, kunyari, for example, in my area, hindi ko naman sinasabing tumira kayo sa bahay na tinitirhan ko or in the same apartment na tinitirhan ko. No, hindi naman ko sinasabing ganun. Your money, you're the one who is in control. You decide what you do with your money, di ba? Ikaw mismo ang, may control or, may kapangyarihan kung paano mo ito gagamitin sa kung anumang paraan na gusto mo, 'di ba? In what way? Charis, in what? Char. Okay. 'Yon. As in, nakakaloka dahil. So, in my area, for example, nagre-range yung apartment from $700 up to $2,000. Hindi ko naman yung iba, halos doble or kaya more than double ng average. Siguro mga 1.5 or 1.8. So, sa apartment pa lang, nasa 1.6 or 1.7 ka na per month. Ang kalahati ng sahod mo is nasa mga 2,200 per kalahating buwan. Pambayad lang ng renta. Wala pa yun yung mga sewage, yung mga electricity and naku, day, paano hindi ka ma-stress? 'Di ba? Tapos, kakarating mo pa lang,
ang iyong car ay Tesla. Nakakaloka! O, di ba? At the end of the day, dapat tinatanong mo yung sarili mo, ano ba yung dahilan kung bakit nandito ka sa US? Ano ba yung dahilan kung bakit tumungtong ka ng US? Para magpasosyal or para makaipon? Yan ang always itatanong mo sa sarili mo. 'Di ba? Okay? At the same time, dapat i-value mo rin yung time mo. Hello? It doesn't necessarily mean na, for example, maraming nagkikriticize sa akin, si can't travel ng travel, gastos ng gastos. You also have to balance everything. Kaya nga tayo merong homeostasis, di ba, na tinatawag, Charis, homeostasis ka dyan. Di ba, dapat binabalance mo rin yung ipon, binabalance mo yung kasosyalan mo, binabalance mo yung pagta-travel mo, binabalance mo yung pag-i-invest mo sa isang bagay. Hindi yung puro invest at ipon lang ang ginagawa mo. Tanong ko lang, do you have a guarantee that you'll be able to live up until your 50s or 60s para magamit mo lahat yung mga investment and ipon mo? Definitely not. All of us has no guarantee para para magamit lahat ng mga retirement funds na iniipin mo either through yourself or through your retirement account like 401k or 403b. You have to balance everything, hindi lang puro ipon. Because you'll never know what's gonna happen next. You'll never know what's gonna happen tomorrow if you are still alive. If you're still alive, thanks God. Charis. Yon, mga inday. So, gusto ko lang to talaga as in. So, nakadepende yan sa'yo. 'Di ba? Nakadepende yan sa kung paano ka mag-manage ng pera mo. Hindi lahat ng mga napunta dito sa Amerika ay nagkakaganito. Oo, maraming bills. Pero, dapat pinaghahandaan mo ng maayos itong mga ganitong bills or mga gastos dito sa Amerika. Isipin mo na lang that itong mga Pinoy, grabe sila makaano-day. Bakit $38 lang yung hourly rate ko, $42 lang yung hourly rate ko? Madami, or siguro nasa mga 60 to 70% of the Americans here, dito ipinanganak ha, ikaw bagong salta ka pa lang sa Amerika, kakarating mo lang on your first year. Ito talaga yung pinangaral sa amin ng mga, hospital driver namin nung dumating kami dito sa Amerika. You are very lucky because you are way above the usual salary rate ng isang regular na American dito. Na American citizen na since nung ipinanganak. 'Di ba? If you will be working in Walmart or anything, you will be earning around $10, $12, $14. Diba? Ikaw na RN ka darating dito, pinaka-minimum na magiging sahod mo, 35, 34, 36, depending on the state, 40. Tapos sinasabi mo, magiging ganito yung mukha mo after, nakadepende talaga yan sa'yo. Kung papaano mo i-manage yung pera mo. Kasi karaniwan sa mga Amerikanong nandito na is hindi naman gaano kataasan yung sahod, pero nakaka-survive naman. Diba? So, wag nyo sanang i-take ito as negative or something na parang grabe si Kan, every vlog na lang, puro positivity. Ano gusto nyo? Maging negative ako kada videos ko? Kakaloka. Anyway, sige na mga inday at masyado nang humahaba itong vlog na to. See you on my next vlog. Bye-bye. Mwah, mwah, chup, chup, babush. Pak, pak, pak.